Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 3, 2025. Pag-usapan po natin ito pong pag-alis sa chat group nitong si Amy Marcos. Yung chat group na tinutukoy po, yung grupo po ng mga senador, 24 syempre. Inalisan po ito nitong si Amy Marcos. At saka ito pong ethics complaint laban po kay Senador Chis Escudero. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Ito na nga po, si Senador Amy Marcos parang bata, no? Akala mo in love. Di ba, ganun yung mga diskarte ng mga kung sino-sinong personalidad kapag ka na-offend, aalis sa kanilang mga grupong kinabibilangan, mag-e-exit, ganito. Parang napaka-unprofessional, ano? Pero wala tayong magagawa, yun yung kanyang diskarte. Ito nga po, Senator Amy Marcos left the official group chat of the 20th Congress Senators following a scathing criticism by Senator Lacson over her tardiness, absenteeism from Senate sessions, and failure to check the GC for updates. This came after Marcos questioned Lacson's actions in the Blue Ribbon Committee, which had apparently already been addressed in previous meetings she had missed. Oh, yan. Kaya nasaktan dahil sinoplak ni Senator Lacson, left the group siya. 23 members na lamang yung chat group ng 20th Congress Senators. Amy left. Nagnanteteng talaga na yan. Ito po yung balita. October 2, 2025. Lacson urges Amy attend flood control hearings amid probe confusion. Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson on Thursday called on Senator Amy Marcos to attend hearings on the flood control controversy after she said there was confusion if the Blue Ribbon Committee's probe would continue. Yan. Absent kasi ng absent tapos daldal ng daldal. Malinaw naman po doon sa hearing na magpapatuloy po ang Blue Ribbon Committee. Even kung hindi man siya naka-attend ng hearing, kung siya po ay nagbabasa ng mga balita o nanonood nito, alam natin na meron pong susunod na hearing. At wala pa nga lang schedule ngayon dahil inuuna muna pinaprioritize yung budget hearing. Marcos said some senators were puzzled as there have been talks that the Lacson-chaired committee would no longer hold another hearing and that it would come out with a partial report instead. Talaga nga naman, no? Sino-sino ba yung mga some senators na yan? Baka yun yung mga senador na hindi naman dumadalo sa pagdinig o kaya hindi miyembro pero ayaw manood ng balita o makinig ng balita o magbasa ng balita. Kaya nalilito tuloy kayo. Sa netizen nga, wala namang pagkalito. Alam na alam namin na may susunod na hearing dahil nasusubaybayan namin ito. Ang tanong lang ng netizen ngayon, kailan ang susunod na hearing? Yun lang dapat ang tanong ninyo, kailan? Hindi kung meron pa. Nalilito kami sa Senado at ang balita, di na raw magpapahiring ang Blue Ribbon kundi maglalabas na si Senator Lacson ng partial report. Baka may pinag-usapan sa Majority Caucus. Iba naman ang binalita, yung ipapatawag si Saldi at Bonjing. Grabe, no? Ang tawag niya sa pinsan niya, Bonjing, napakabastos talaga nitong si Amy Marcos, ano? Wala talagang respeto kahit pinsan niya. Di ba kung politically different ang paniniwala ninyo o sa tingin mo, corrupt si Martin Romualdez, siguro naman bilang pinsan, wag mong tawagin Bonjing. Malaking kabastusan yan. Anyways, yan po yung mga pangyayari, no? Na nagpapakita lamang kung gaano meron po tayong senador ngayon na nag-aasal bata. Pasensya na sa word ko, matanda na ito eh. Di ba, ate nga ito ng ating Pangulo, almost 70 years old na to si Amy Marcos pero asal bata pa. Yung mga ganong pag-alis-alis sa chat group, asal bata yan. Asal yan ng mga immature na tao. Kasi kung ikaw aalis ka sa chat group, siguro mas makatwiran pang kung ang sirkumstansya ay nadidisturb ka sa mga nakikita mo. Sabagay, yun naman marahil lang sinasabi niya kasi kung pupuntahan nga natin yung mismong Facebook page niya. Sige, puntahan na lang natin ha. Baka maging Senator Amy Marcos. Hindi ko na makita yung page niya. Hindi naman siguro ako mabablock nito. Ibig sabihin, nakablock na rin ako sa kanya? Hindi.
Hindi naman ako kilala nito eh. Ayan oh. Amy has left the group. Ito yung mga hinaing niya. Parang bata. Bakit? Ano ba ang laman ng group chat, ng session, ng hearing? Hindi ba't panggigipit lang sa kapwa senador samantala sa Kongreso ay si Saldico lamang? Yun ang mahirap dito ngayon mga tol. Ang mga senador natin ngayon sa 20th Congress, mukhang wala po tayong aasahan na accountability sa mga ito kung sila-sila lamang yung mag-iimbestiga, kung sila-sila lamang yung hahatol. Kaya nga ako, may pagdududa ako ngayon dito sa susunod na pag-uusapan natin eh. Particular ito pong ethics complaint laban kay dating Senate President Chis Escudero. Kasi mga tol, ang chairperson po nito ngayon ay si Senator JB Ejercito. Sa totoo lang, nadidisappoint na ako kay Senator JB Ejercito. Kahit marinig niya yan, kahit makarating sa kanya, kahit tawagan niya ako ulit, hindi ko nasasagutin ang tawag niya. Disappointing naman kasi talaga ngayon, lalong-lalo na yung huling pahayag niya. Ano po ba yung huling pahayag nitong si Senator JB Ejercito? Nakita ko po sa balita, nagtatampururut yata. Tampururut itong si Senator JB Ejercito, no? Sabi niya, I seriously thought about leaving the majority because if this is the direction we're headed, it's like we're burning down our own house. We are neglecting our colleagues and we're forgetting who the real culprits are. Saklap nun, mga tol? Pagka iba, sige, prosecute ninyo, okay lang yan. Mga kongresista, okay lang yan. Pero pagka kapwa senador, parang pinapahiwatig dito ni Senator JB, wag na. Kaya pala one time, nung nakarinig ako sa kanya, ang sabi niya, mabait daw si Joel Villanueva. Oo, sabi niya sa akin yun, oo. Mabait daw si Joel Villanueva. Hindi na ako kumibo. Ganun ba? Pero nakikita po natin dito na si Senator JB Ejercito hindi inclined sa accountability. Pag mga kongresista, banat yan, di ba? Pero pagkakapwa senador, ito na nga, nakita na natin dito eh. We are neglecting our colleagues and we are forgetting who the real culprits are. Senator JB, maliwanag naman na may mga kongresista talaga, ang dami nga nila. Kaso nga lang, mabagal kayo eh, no? Mabagal kayo maglabas ng mga pangalan, particular dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya ang napupuntuhan tuloy, yung sinasabi sa hearing, sino ba yung mga yon? Kapatid mo, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, at saka si Joel Villanueva. May reklamo sa kanila. Merong akusasyon sa kanila. Ano yung pababayaan na lamang porket kapwa nyo senador? Kaya dito, mga tol, bilang chairman ng Ethics Committee, mukhang nagdududa na ako dito. Walang patutunguhan itong reklamo dito kay Chis Escudero, malamang sa malamang eh. Kasi ang chairman nito, yung nagsalita na gusto nang umalis sa majority, si Senator JB Ejercito, kinumpirma niya kahapon na meron pong ethics complaint laban po kay Senator Francis Chis Escudero. Pero dinowngrade lang ito nitong si Chis Escudero eh. Baliwala lang sa kanya, no? Sabi niya, ito daw po ay galawang script ni Martin. Yan, no? Selective justice. Labanan ang script ni Martin. Hindi ko na ito ikinagulat. Ito ang kabayaran sa pagbanggit ko sa pangalan, parang bayani pa datingan niya, no? Ni Martin Romualdez at pagbubunyag sa katotohanan. Yan nga ang mahirap kasi dito eh, kay Chis Escudero eh. Alam mo, Chis Escudero, kakampihan ka namin kung meron kang inilatag na ebidensya eh. Kung meron kang inilatag na ebidensya, laban dito kay Martin Romualdez, hindi yung nagtuturo ka lamang, kakampihan ka namin. Ganun lang naman kasimple yun eh. Wala ka namang nilatag na ebidensya kundi magturo na magturo. Ang ginamit mo lamang si Orly Gutesa. Kaya nga nag-iisip ako eh. Kung hindi ba lumabas si Orly Gutesa, magagawa mo ba yung privilege speech na yun? This is just part of the harassment from his minions. This isn't about ethics. This is a political retribution. This complaint is still part of their script and a desperate smokescreen. I will expose it for the politically motivated sham that it is. Sige nga, tingnan nga natin kung talagang script itong reklamo sa kanya. Tandaan natin wag niyong kalilimutan na itong si Chis Escudero, tumanggap po ito ng 30 million pesos donation sa isang kontratista. Pero para mas makomprehensibo yung pinag-uusapan natin, pakinggan natin tong balita kaugnay niyan. Sinampahan ng ethics complaint si Senator Chis Escudero sa Senado kaugnay sa pagtanggap niya ng 30 million pesos na donasyon noong 2022 elections mula sa kontratistang si Lawrence Lubiano.
Batay sa inaing reklamo ng isang abogado, nakababahala sa integridad ng institusyon ang pagtanggap ni Escudero ng donasyon mula sa isang kontraktor. Hindi raw ito tamang asal ng isang senador o ng isang public official. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, pinagbabawal sa sinumang may kontrata sa gobyerno na magbigay ng donasyon sa isang kandidato. Nauna nang sinabi ni Lubiano sa pagdinig ng Kamara na personal niyang pera at hindi ng kanyang kumpanya ang donasyon niya kay Escudero. Sagot naman ng dating Senate President, hindi na niya ikinagulat ang ethics complaint. Abayan daw ito ng pagbanggit niya kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa issue ng national budget. Bahagi raw ito ng pangaharas sa mga anyay alagad ni Romualdez. Hindi rin daw ito tungkol sa ethics, kundi pamumulitika lang. Ayan pamumuliti ka lang. Kaso lang, Senator Chis Escudero, ang dami kasing mga issue sa inyo. Sa aking pagkakaalam, si Senator Chis Escudero ang isa sa mga pinakamahirap na senador, no? Yung kanyang kayamanan kung ikukumpara sa ibang senador, hindi po ganun kalaki. Pero may kumakalat na video tulad po nito. Yan AI kaya ito? AI kaya itong video na ito, mga tol? Kasi baka paninira lang naman ito. Baka sabihin na naman ni Chis Escudero, scripted ito ni Martin Romualdez. Tuwang-tuwa dito si Heart Evangelista dahil naregaluhan siya ng diamond ring. No? Di natin alam kung magkano talaga ang halaga niyan, pero malakas ang ugong na ang halaga po ng diamond ring na ito ay napaka-significant ang amount. Yun na lang ang gamitin natin na eto shinare lang naman natin, basahin natin yung nakalagay po na impormasyon dito. Babasahin ko lang kasi hindi ko alam kung totoo ito Basta kumakalat ngayon ito. Una, babalikan natin. Hindi ganun kayaman si Senator Chis Escudero base sa kanyang salin. Ngayon, niregaluhan niya ang kanyang butihing may bahay na si Heart Evangelista. Blue Diamond Ring, ayon po dito sa post, is a Paraiba Tourmaline ring. Ewan ko kung tama yung pagkakabigkas ko. Gifted by her husband, Senator Chis Escudero, on the eve of her 39th birthday, February 14, 2024. Stone Paraiba Tourmaline, renowned for its vibrant blue color and rarity. Estimated size 5 to 6 carats. Estimated value over $1 million or 57 million in pesos or 56 approximately million pesos. Based on Brazilian Paraiba Tourmaline pricing trends, this gift has sparked widespread admiration for its exceptional wall. Yan po shinare lang natin mga tol kasi naisip ko lamang na hindi naman ganoong kayaman si Senator Chis Escudero para makabili ng ganito kalaking halaga ng ring para sa kanyang asawa. O baka naman binigyan siya ng pera para ibili ng diamond ring na ito, no? Kasi kung tanungin natin kay ChatGPT, salin ni Chis Escudero. Yan, Chis Escudero. Tanong natin, what is the worth of statements of assets, liabilities, and net worth? Ito mga tol, tinanong ko kay ChatGPT. Babasahin ko po sa inyo, ipakita ko yan. Ipakita natin sa camera at babasahin natin. The most recent publicly available SALN or Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth figure for Senator Francis Chis Escudero is from 2015. Ito matagal na, 2015 pa where he declared a net worth of 5,847,082 pesos and 9 centavos. Okay? Ipagpalagay natin na nadoble yung kanyang kayamanan o na triple o na 10 times. Kung 10 times, 55 million. Pero siguro, napaka-imposible naman na kung ang pagbabasihan mo lamang ay sahod nitong si Chis Escudero, 10 times, yayaman siya ng ganon. Hanggang sa kasalukuyan, Kaya, kung yun ang pagbabasihan natin, napaka-imposible na makabili po siya ng ganong halaga ng ring kung totoo po yung video na ipinakita ko po sa inyo. Baka AI kasi. Ngayon, sino ba ang nag-file ng ethics complaint dito po kay Chis Escudero? Siya ay si Marvin B. Aceron. Attorney Marvin B. Aceron. Tanong natin, who is Attorney Marvin B. Aceron? Yan. Okay? Who is he? Ang kanyang tunay na pangalan ay Eldridge Marvin B. Aceron, isang abogado,
Corporate Secretary of the Intra-Strata Assurance Company. Base po ito sa ChatGPT information. He is also a member of the Board of Directors of ISAC. Legal cases. He represented the Theodore and Nancy Ang using special power of attorney in Ang versus spouses Ang. He was a respondent or applicant in an intellectual property office case involving Society des Produits Nestlé versus Eldridge Marvin B. Aceron. Yun lamang yung publicly available information dito po kay Marvin B. Aceron. Kaya basically, hindi po natin kilala ito. Hindi ko alam ang connection nito kung meron man kay Congressman Martin Romualdez. Pero, tingnan din natin yung kanyang Facebook. Corporate lawyer, managing partner of Aceron and Attorneys, executive publisher at San Anselmo Publications Incorporated, studied at Ateneo School of Law. Mukhang sa eskwelahan pa lang magkaiba na sila. Kasi si Congressman Martin Romualdez, University of the Philippines graduate po yun . Baka magka-fraternity naman sila. Kasi pinalalabas ng mga kritiko ni Congressman Martin Romualdez, particular itong si Chis Escudero, na ito ay script ni Martin Romualdez. Tingnan natin kung script nga ba ito ni Martin Romualdez. Basahin po natin yung kanyang complaint. Ethics complaint filed today against Senator Escudero over a 30 million pesos donation from Lawrence Lubiano, who owns 99.331% of Centerways Construction. The evidence, ito, 35 million pesos vanishes from company books during the donation period. Same fiscal year reported 3 different ways in SEC filings. No explanation. Puntahan natin mismo yung nilalaman po nito at suriin po natin kasi ayon kay Dean Santa Maria, bilib na bilib siya rito sa pagkaka-frame nito pong pagkakasulat nito pong reklamo na ito kay Chis Escudero, no? Maganda daw yung pagkaka-deliver. Ito, sabi niya, I just read this pleading. Hindi ko pa po nababasa ito. Sabay-sabay po natin babasahin. I must say that I am very impressed. Attorney Marvin Aceron. The aberments, the fluidity, and the flow of the presentation, the figures, charts, the coherence of the analysis are just worth reading and pondering about. Now, I want to see how the Senate will approach this and how respondent will answer. Great work. Continue your inspiring advocacy. Kaya masusubok natin ngayon dito si Senator J.B. Ejercito, which again, I reiterate, inuulit-ulit ko ito. So far, nadidisappoint na ako sa mga sinasabi nitong si Senator J.B. Ejercito. I don't care kung siya'y magalit sa akin, no? Dito naman, kung ano yung tingin kong tama at dapat paninindigan po natin yon. May personal communication ako kay Senator JB. And this is the reason kaya ako sinasabi sa inyo na walang makakapagdikta sa akin kahit sino. Kung si Senator JB nga may personal communication ako, dito kay Martin Romualdez, hindi ko nga ito kilala. Wala nga ako ditong personal na komunikasyon. Pero ang problema kasi, meron akong mga nakita noon na maraming nagawa ni Martin Romualdez sa atin bilang Pilipino. Sa mga kritiko niya, hindi nila tatanggapin yon. Pero kung ikaw ay naging bukas at tiningnan mo ang mga nagawa ni Martin Romualdez, marami talaga, lalong-lalo sa amin personally. Ang Office of the Speaker, during the time na siya pa ang speaker, nakatulong sa aming hospitalization. And eto, ipagtatapat ko sa inyo, actually nag-email ako kay Senator J.B. Ejercito with regards to hospitalization. Walang response. Hindi ko sinabi sa kanya yan in private, pero ngayon sinasabi ko in public at kaya kong ipakita sa inyo kung kinakailangan yung email ko na sinend sa kanya without even responding itong kanyang opisina. Ngayon, puntahan natin ito pong verified ethics complaint nitong si Aceron, Marvin Aceron. Medyo mahabang basahin po ito kasi 21 pages. Verified ethics complaint, preparatory statement. As the late Senate President Jovito R. Salonga once wrote in Presidential Plunder, the quest for the Marcos ill-gotten wealth, the reason is simple. Good men and good women get sick and tired of being good before bad men and bad women get sick and tired of being bad. Dito pa lamang sa unang statement pa lamang nitong si Marvin Aceron, I believe wala itong kaugnayan sa mga Romualdez nor sa Marcos.
Kasi ginamit niya kagad yung issue sa ill-gotten wealth. 'Di ba kung ito may connection, logically sasabihin sa atin o logically iisipin natin kaagad na bakit niya ito gagamitin? Parang paninira ito sa parte ng mga Marcos. Siyempre sa parte ng mga nag-aakusa, katulad nitong mga binabanggit niya rito, yun yung katotohanan sa paniniwala nila. Sa parte ng mga loyalista at ng mga Marcoses, hindi ito totoo. Kaya bakit gagamitin nitong si Aceron ang mga katagang ito kung siya ay tuta o parte ito ng script ni Martin Romualdez? Okay? Tuloy po tayo. This complaint is filed in that spirit. The Senate is a constitutional guardian of public trust. It cannot be weakened by tolerance of conduct that corrodes confidence in its members. When a sitting senator accepts a massive donation from the controlling owner of a government contractor that later secured billions in contracts, the Senate must act not only to preserve legality but to uphold integrity. Further, this complaint is filed in the public interest based on documentary evidence available through public records. The financial discrepancies speak for themselves. Nakikita mo, Senator Chis Escudero, nakabase ito sa mga impormasyon na available sa publiko at hindi naman siguro maikakaila na ikaw ay tumanggap ng 30 million pesos as donation from a government contractor. O ito na, punta na tayo dito sa parties involved. 1. Complainant is Eldridge Marvin Aceron, Filipino of legal age, legal counsel, and taxpayer with address for service at Aceron and Attorney's Room, 301 Grace Building, Ortigas Avenue, San Juan. Respondent is Senator Francis Joseph Chis G. Escudero, a sitting member of the Philippine Senate, addressable at the Office of Senator Escudero, Senate of the Philippines, GSIS Financial Center, Pasay City. Jurisdiction. Under Article 6, Section 16(3) of the Constitution, each House may punish its members for disorderly behavior and, with the concurrence of two-thirds of all its members, suspend or expel a member. Tanungin ko kayo mga tol, ano gusto nyong maging kaparusahan dito sa reklamo na ito ni Marvin Aceron kay Chis Escudero? Suspension ba o dapat matanggal na siya bilang senador? Paki-comment nyo na lamang dyan. Jurisdiction. Number 4. The rules of the Senate and the Committee on Ethics and Privileges empower the committee to receive, investigate, and recommend sanctions for acts constituting disorderly behavior, conflict of interest, and conduct unbecoming a senator. Okay? Ngayon, antecedent facts. Ito na ang basihan. Ang dami kulong. Wala naman pong kaparusahan na kulong sa Ethics Committee Pero gusto nyo makulong o expelled puro expelled, tanggalin. Daming mga nagko-comment, pati siguro sa replay, magko-comment sila kung ano gusto nilang mangyari dito kay Chis Escudero. Tuloy po tayo sa pagbasa. In or about 2022, respondent accepted a 30 million campaign donation from Mr. Lawrence R. Lubiano, the controlling owner, approximately 99.331%. May natira pang small percentage 100% na lang sana. And president of Centerways Construction and Development Incorporated or Centerways, a government contractor that from 2021 to 2025 secured multiple public works flood control contracts worth several billions of pesos. Wow! Ang dami palang nakuhang kontrata nito na nagkakahalaga po ng bilyones sa ating gobyerno. When this substantial campaign donation became public knowledge, Mr. Lubiano has publicly claimed the donation came from his personal funds. However, Centerways financial statements exhibit material deficiencies that undermine any separation between Mr. Lubiano's personal wealth and corporate funds. This is discussed in Ground 5 hereunder.
Tuloy-tuloy tayo. Centerways contract volume in Bicol, particularly Sorsogon, spiked during and after the 2022 elections, coinciding with the donation and respondents' political influence in the region. This timing and concentration create the appearance of impropriety and quid pro quo risk. From 2021 to 2025, Centerways was awarded an extraordinary volume of government projects in Sorsogon through the Department of Public Works and Highways. Records show a total of 112 contracts amounting to approximately, grabe, ang laki nito, 16.67 billion pesos. Clustered almost entirely under the Sorsogon 1st and 2nd District Engineering Offices. The awards span from January 29, 2021 to August 15, 2025 and cover flood control and infrastructure projects concentrated in Sorsogon, the political bailiwick of respondent, where he was a governor from 2019 to 2022. The sheer number, aggregate value, and geographic concentration of these projects coinciding with the 30 million pesos donation underscore the appearance of impropriety and raise serious doubts about the independence of public procurement from political influence. 7.1. The year-on-year pattern of contract awards confirms this concentration. In 2021, before the 30 million pesos donation, Centerways secured only 12 contracts worth 720 million pesos. From 2022 onwards, however, contract volume and value escalated dramatically. 24 contracts worth 1.6 billion pesos in 2022. 26 contracts worth 1.84 billion pesos in 2023. 26 contracts worth 2.46 billion in 2024. And 14 contracts worth 1.19 billion in the first 8 months of 2025. In total, post-donation awards amounted to 15.9 billion pesos compared with just 720 million prior. This stark before and after contrast strengthens the inference that the donation and the subsequent flow of contracts in the senator's bailiwick are linked in both timing and magnitude. Nagkataon lang ba ito? Pero maging balanse tayo rito. Maging balanse tayo, ha? On the other hand, sa parte ni Martin Romualdez, lumobo din naman yung pondo niya. Ang issue kasi dito mga tol, actually, hindi yung amount para sa akin Ang issue dito yung pagtanggap ng donasyon na nag-influence para doon sa pagkakaroon ng mga kontrata ng kontraktor na yon dahil po sa kanyang donasyon. May issue din kasi dito kay Speaker or former Speaker Martin Romualdez na sa panahon ng kanyang panunungkulan, eto nga po, lumobo din po yung mga proyekto sa kanyang area. And worse, nagiging fair tayo rito ngayon, and worse, ang kontraktor ay yung kumpanya na pag-aari ng mga ko. Ito ibalik natin ito. Sa baluarte ni Martin Romualdez, tiba-tiba ang SunWest Construction ni Zaldico. When I say tiba-tiba, I mean billions of pesos. Ako po si Dwight De Leon ng Rappler. I know sawa na siguro kayo sa akin kakabalita tungkol sa mga negosyo ni Zaldico, but still, himayin natin. SunWest, if you will recall, is the super contractor na umabot sa hindi bababa sa 38 billion pesos ang napanalunang DPWH projects in the last decade. And sa Bicol pa lang yun pero that's not all. It has found good fortune in other regions, including Eastern Visayas. We crunched the numbers, 6.1 billion pesos in public works projects, all in Leyte province. More specifically, all 24 SunWest contracts sa isang distrito lang. And you got it right. Kay dating Speaker Martin Romualdez. If you look at this chart, it's been winning. You see, dito kay Martin Romualdez, lumobo din ang mga proyekto sa kanyang lugar. Pero may paliwanag dyan si Martin Romualdez. Ito, sabi niya po dito. Si DPWH Secretary Vince Tizon na mismo ang nagsabi, may mga substandard projects ang sakta ng sister
kaya nag-resign bilang speaker magawa ng buong loob ng independent commercial. Nasaan na yun? Ang paliwanag dito ni Speaker Martin Romualdez, wala siyang inumpluwensyahan nor walang substandard ghost project dito. Sabi naman ni Romualdez sa Rappler, wala siyang papel sa pagpili ng contractor ng mga proyekto sa distrito kundi DPWH. Yan na. Daw SunWest ang may proyekto sa kanyang distrito. Okay, nilatag lang natin comparatively speaking. Kasi sasabihin naman ng mga basher, lalong-lalo itong si Chis Escudero, bakit doon kay Martin Romualdez ang laki-laki din? O ipagpalagay natin parehas na malaki, 'di ba? Pero ang tanong, tumanggap ba ng donasyon si Martin Romualdez sa isang kontratista? At doon sa lugar yung kontratista na yon na mayagpag sa kanyang mga kontrata? Ang sagot, hindi ko alam. Kaya dapat maimbestigahan si Martin Romualdez. Pero dito, ang tanong, tumanggap ba si Chis Escudero ng donasyon mula sa isang kontratista? At ang kontratista ba na ito, after that donation, ay nagtamasa ng kontrata? Ang sagot, oo. Kasi publicly available ang impormasyon na ito. Yon ang issue dito. Balik tayo dito sa binabasa po natin. In addition to Centerways Construction, records show that Mr. Lubiano also owns 91% of Metroways Healthcare and Medical System Incorporated. This company has likewise won government contracts in the Bicol region, further demonstrating the extensive reach for his business interest. I forgot. Yung sitwasyon kasi na malaki ang naging pondo sa mga lugar nila, understandable yan para sa akin mga tol. No? Kung si Chis Escudero lumaki ang pondo para sa kanyang area during the time na siya ay Senate President or Senator, understandable as long as walang illegal. Walang ghost project, walang substandard. Ganun din naman kay Martin Romualdez. Siyempre mga tol, meron kang order of priority, huwag na tayo magplastikan dito. Halimbawa, kung ako, biglang naging senador, bibigyan ko ng prioridad ang Pasig. Pag-agandahin ko talaga ito. Basta legal ang dapat na maging kaparaanan. Kaya sa punto ng mga halaga na yan, hindi po yan ang issue no? As long as legal, sumunod sila sa batas, walang mga illegal, walang paglabag sa batas, okay na okay sa atin yan. Pero ang issue kasi talaga rito, ito pong influence na kung bakit nagkaroon ng napakaraming kontrata nitong Centerways after that donation kay Chis Escudero. Tuloy po natin ang pagbasa. Far from being a mere government contractor, Metroways appears to have operated, lamig, patayin natin, as the prepared contractor for Senator Escudero's bailiwick, with projects arising from insertions and procurement programs in the region. The company's expansion into medical supplies and equipment during the height of the COVID-19 pandemic raises further ethical concerns, particularly regarding hospitals and health centers under then Governor Escudero's authority, as well as contracts with other Bicol LGUs. This fact must be investigated. The pattern suggests that these corporations were not structured primarily to provide services in open competition, but to capture government contracts and taxpayers' money through political influence. 8. Complainant submits herewith the following evidence to support his claim. Annexes po ito Annex A, Comelec House Hearing Media Recordings where Mr. Lubiano admits the 30 million pesos personal donation. Annex B, DPWH Procuring Entity List of Contracts and Contracts Abstracts awarded to for Centerways. Annex C and C1 to C4, Section or Security and Exchange Commission General Information Sheets from 2021 to 2024 showing 99.331% ownership and officer positions. Annex C5, SEC-GIS of Metroways Healthcare Medical System Incorporated. Annex D and submarks audited financial statements of Centerways from 2022-2024. Yung mga binasa natin, ito na po yung mga ebidensyang sinumiti niya dito po sa complaint po na ito sa Ethics Committee. 9. Most critically, Centerways audited financial statements report the fiscal year 2024 in 3 contradictory ways across the 3 SEC filings. The 2022 beginning retained earnings initially filed as 315,507,000
218,566 pesos was retroactively reduced to 280,507,566 pesos in 2023 and 2024 restatement, causing 35 million pesos to vanish from the books with no explanation. Tandaan natin, ito pong abogadong nagrereklamo kay Chis Escudero, corporate lawyer po ito, kaya very familiar po siya rito sa mga sinasabi niya. This 35 million pesos discrepancy occurred during the exact period of the 30 million pesos donation and has never been explained or justified. Para mas madali nating maunawaan, ganito. Sa mga panahong nag-donate itong si Mr. Lubiano ng 30 million pesos, merong 35 million pesos na paggalaw sa pondo ng kanyang kumpanya na hindi maipaliwanag. Ano ang kadahilanan? Bakit hindi maipaliwanag yon sa SEC declaration? Dahil ba ito ay dinonate? Nagtatanong tayo. Kasi napakahalaga nitong impormasyon na ito. Ang nagiging depensa kasi nila rito, pagka personal donation daw, wala yan. Malulusutan daw po yan ng mga politiko. Kasi wala namang kaugnayan doon sa kumpanya. Kaso lang, mukhang hindi ganun ang sitwasyon. Mukhang ini-establish dito ni Attorney Aceron na yung 30 million pesos, circumstantially speaking, galing sa kumpanya nitong si Lawrence Lubiano. Tuloy po tayo. Grounds. Conduct unbecoming a member of the Senate, disorderly behavior. Accepting and benefiting from a 30 million pesos donation from the controlling owner of a government contractor that later amassed concentrated public contracts in respondents' political bailiwick constitutes conduct unbecoming and brings the Senate into disrepute regardless of criminal liability. Ground 2. Conflict of interest, improper influence, Republic Act 6713 and Senate Code of Conduct. Republic Act 6713 prohibits public officials from having financial or material interest that may be affected by their office and from soliciting or accepting favors that may influence official functions, even if characterized as personal. A high-value transfer from a contractor with active government deals creates real and apparent conflict requiring strict avoidance and disclosure. Ground 3. Election law, public policy, and prohibited sources. The Omnibus Election Code bars juridical persons holding government contracts from making campaign contributions. When a contractor's controlling stockholder furnishes an extraordinary personal donation and the corporate books or AFS are missing or non-compliant, the line between corporate and personal is blurred. The Senate's ethical standard should not tolerate workarounds that defeat the policy of the prohibition. Ground 4. Integrity of public procurement and corporate compliance. If Centerway submitted inaccurate, misleading, or fraudulent SEC or BIR stamp AFS for eligibility, yet bid and won, procurement integrity is compromised. Respondents' acceptance of a massive donation from the firm's owner during the same period erodes public trust in the fairness of awards and casts doubt on official impartiality. Financial integrity is central to all preceding grounds. Thus, a detailed financial analysis follows in Ground 5 hereunder. Ito na. Ground 5. Financial opacity, serial restatements, and the alter ego doctrine. Introduction. When books are disbroken, the corporate bail is a fiction. Mr. Lubiano claims his 30 million pesos donation to respondent came from personal funds unrelated to Centerway's Construction and Development Incorporated. This defense depends entirely on maintaining a credible distinction between personal and corporate wealth. 2. The distinction cannot be maintained when the corporation's financial statements are so deficient that they cannot reliably account for 35 million pesos in equity that disappeared during the exact period the donation was made. 3. The committee need not adjudicate complex questions of corporate law or forensic accounting. It need only recognize that 1.
a 99.331% controlling shareholder makes a 30 million political donation. 2. During the same period, 35 million pesos vanishes from his company's equity accounts. 3. The company's financial statements report the same fiscal year 3 different ways across 3 filings. 4. No explanation is ever provided for these material discrepancies. And 5, the company subsequently wins billions in government contracts in the politicians' region. Mahaba pang basahin, pero isimplified na lang natin mga tol, no? Ganito lang naman kasimple ang pagkakaunawa dito eh. Merong, uulitin ko, 30 million pesos donation kay Chis Escudero coming from Luciano Lubiano. At ito ay kanyang inamin. At sa kabilang banda, kay Chis Escudero, inamin niya din ito na tumanggap siya ng 30 million pesos donation. Ang paliwanag nila, personal daw po itong pera ni Lubiano. Pero ang ina-argue dito ng complainant na si Mr. Aceron or Attorney Aceron ay mukhang hindi po ito personal, kung hindi galing po ito sa pera ng kumpanya. Sapagkat sa kanya pong mga pinapakitang circumstantial evidence, partikular yung mga report na galing sa Securities and Exchange Commission ay nagpapakita po ng paglabas ng 35 million pesos na hindi maipaliwanag ang dahilan kung saan ginamit o saan napunta. Kaya tingin ko dito mga tol, malaking problema ito para kay Chis Escudero at hindi niya pwede itong i-downplay lamang sa pamamagitan ng pagsasabi na ito pong si Martin Romualdez, ang former speaker, ang nasa likod nito. Hindi ko na ito ikinagulat. Ito ang kabayaran sa pagbanggit ko sa pangalan ni Martin Romualdez at sa pagbubunyag sa katotohanan. This is just part of the harassment from his minions. Paano magiging minion? Mukhang anti-Marcos itong Attorney Aceron. Ginamit niya nga dito sa unang statement niya, as the late Senate President Jovito Arsalonga once wrote in Presidential Plunder, the quest for the Marcos ill-gotten wealth. Paano magiging minions ito ni Romualdez? Kung politically speaking, hindi naman sila magkapanalig. Ngayon, Senator Chis Escudero, simple lang naman ang magiging depensa mo dito no? Kung katanggap-tanggap yon. Patunayan nyo sa committee na yung donasyon sa'yo nitong si Lawrence Lubiano ay personal account, personal funds, at yung mga nangyaring paglobo ng kanyang kumpanya dahil sa mga kontratang nakuha nito sa gobyerno ay hindi mo na-impluwensyahan kasi napaka-imposible From more than 700 million pesos lamang na kontrata sa gobyerno prior dito sa donation na to na pagtanggap mo, lumobo ito sa more than billions, Hindi ko na matandaan yung exact figure, pero more than billions ang natamo for 2022, 2023, 2024 up to date nitong kumpanya nitong si Lubiano. Pero mga tol, ang masakit na katotohanan dito, inuulit ko, Senado ang hawak ng reklamo at base nga po doon sa ipinakita ko po sa inyong balita kanina, committee na pinamumunuan ni Senator J.B. Ejercito, tapos itong si Senator J.B. Ejercito nagpahayag ng mga ganitong kataga. To be honest, I seriously thought about leaving the majority because if this is the direction we're headed, it's like we're burning down our own house. We're neglecting our colleagues and we're forgetting who the real culprits are. Pahayag po yan ni Senator J.B. Ejercito. Kung tutuusin mga tol, kaunting bilang lang ang kailangan ng minority ngayon, masisipa na nila sa presidency sa Senado si Tito Soto. Kung siya aalis, 10 na. Yung dalawang magkapatid na Villar, iniimbestigahan na rin ngayon ng Department of Justice. At yung tinatahak na direksyon ng Blue Ribbon Committee ay papunta rin sa kanila. Di 2, 3, di 12 na sila. Isa na lamang ang kailangan. Gasinong bulungan nitong si Alan Peter Cayetano, ang kanyang kapatid na si Pia Cayetano. Sis, ako na uupong Senate President. Pumanig ka na sa atin. Spekulasyon ko lang lahat yan mga tol. Hindi ko sinasabing mangyayari yan. Pero meron tayong kasabihan, pag meron kang kutob, kadalasan nangyayari. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Wala akong pakialam na kung sino maging Senate President dyan. Ang mahalaga,
manatiling Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Parang blessing in disguise pa nga ang hindi pagkaka-impeach kay Sara Duterte, di ba? Kasi bakit? Kung na-impeach si Sara Duterte, dalawang puwersa sigurado ang kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga dilaw at pink, malamang ipapa-impeach din si PBBM. Ngayon, hindi nila mapa-impeach si PBBM kasi ang papalit si Sara Duterte. Kaya kakampi pa natin sila. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.